morning, ayan. Nandito ako ngayon sa Songshing Park and ayan, nakaupo ako. And for today's video, pag-uusapan natin yung tatlong way para malaman kung talaga bang mahal ka ng isang lalaki. Pasensya na kayo sa ay bag. Hindi man ako umiyak. Kagabi kasi si Lolo walang tulog. Tapos, naririndi ako sa kanya. So, ayun, wala talaga siyang tulog straight and syempre, pati rin ako kasi kailangan ko siyang bantayan, di ba? So, ayun, hindi kami natulog pareho. And, bumangon ako ngayon, alas 8 na ng umaga. And, pagbangon ko, diretso ako nag-bash ng aking mukha. And then, pagtingin ko sa salamin, ganyan na. Ayun na, di ba? Ganyan yata talaga pagpuyat. So, sabi nila pagpuyat, wag daw babasa ng, ng mata. So, hindi ko naman alam na magkakaganyan yan. And sobrang bigat ng mata ko kasi inaantok ako. And ayan nga, ang dami ko na sinabi. Pag-uusapan natin yung tatlong way para malaman kung mahal ka ba talaga ng isang lalaki. And syempre, una na dyan, kapag ang lalaki ay nag-effort sa'yo, syempre, kapag mahal mo ang isang tao, ma-effort ka talaga kahit sa anumang bagay. Pag magkalayo kayo, lagi ang tatawag, magte-text, magchat-chat, yung ganon. Yung parang bibigyan ka talaga niya ng time, ng importansya. Kasi nga, mahalaga ka sa kanya. And gustong-gusto niya rin na makakausap ka, syempre, di ba? And pagdating naman sa mga bagay, halimbawa sa mga mansari, yung effort na kahit man lang i-post ka sa social media, batiin ka sa birthday mo, or ayun, hindi mo naman kailangan na hindi kailangan na magregalo ng kahit magbigay ng bulaklak or chocolate. Yung effort na batiin ka man lang sa social media, my day, masarap yun sa pakiramdam kumpara sa binibigyan ka ng regalo. Para sa akin para sa akin. Siyempre, iba-iba ang pananaw ng bawat babae, ng bawat tao, ng bawat puso, di ba? Meron kasi na ang iba gusto, syempre, nireregaluhan tuwing mansari. Though, natural na yon. Pero sa akin kasi, simpleng effort lang. Kasi mahilig kasi ako sa mga, sa mga poem. Mahilig akong gumawa ng tula. So, ayun, yung mga simpleng tula, simpleng mga banat-banat, masaya na ako doon tuwing mansari or tuwing mahalagang araw sa amin ng aking partner. And, syempre, di ba, kapag nag-effort yan, mararamdaman mo kasi yung sincerity niya sa'yo. Kasi ang isang tao, kapag hindi nag-effort sa'yo, ibig sabihin, hindi siya sincere sa nararamdaman niya. O, diba? Kahit naman sinong tao, kapag sobrang, sincere sa nararamdaman, ma-effort talaga yan. Bakit ako mag-effort sa'yo kung hindi ka naman mahalaga sa akin, diba? So, once na nag-effort yan, ibig sabihin, mahal ka. And, syempre, pangalawa, yung araw-araw kanyang liligawan, diba? Kasi ang mga babae, may topak talaga yan. Naturalesa na yan sa babae, yung mga topak, yung toyo, yan yun. Hindi nawawala yan sa babae. So, ang lalaki, mapagpasensya yan sa mga taong mahal nila. And, ayun, kapag nagtatampo ang babae, talagang susuyuin ka niyan. Kumbaga, liligawan ka niya palagi. Talagang magpapakumbaba yan para lang magkaayos kayo. Pero kapag ang lalaki sobrang high, na mas ma-pride pa sa'yo, nagtatampo ka na nga, mas nagtatampo pa siya. So, hindi niya, binavalidate yung feelings mo na nagtatampo ka nga. Ibig sabihin nun, ligwak na siya. Kasi, kapag mahal ka niyan, kapag nakita niya nagtatampo ka sa maliit na bagay, pagpapasensyahan niya And gagawa yan ng way para ayusin. Para hindi mauwi sa anumang hiwalayan or anumang matinding pag-aaway na nauuwi sa mga masasakit na salita. Magpapalitan kayo ng masasakit na salita dahil lang sa napakalait na bagay. And natural kasi talaga sa babae yung pagiging tupakin. Hindi mo nga lang yan mabati ng good morning Galit na yan, di ba? And wala akong doon kasi ganoon talaga ang ng babae. Ayun. And ayan, syempre, number 3 dyan, kapag ang lalaki ay niiwasan lahat ng mga dahilan ng inyong pag-aaway. For the first time, halimbawa, nag-away kayo dahil sa isang bagay na yan, matututo yan Matututo yan na yung bagay na yan ang pinag-awayan namin. So,
kailangan kong iwasan. Ganun din naman sa mga babae, di ba? Kasi ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng stress. So, iniiwasan natin yung mga bagay-bagay na nagkukos ng gulo or ng pag-aaway or hindi pagkakaintindihan natin ng ating mga partner, di ba? Ganyan naman talaga eh. Lalo na kapag ang lalaki mahal na mahal ka, iiwas talaga yun sa mga bagay na nagiging dahilan or nagdudulot ng matinding pag-aaway nyo. Pero once kasi na sa una, syempre okay lang kasi hindi pa naman niya alam. Pero yung paulit-ulit na ginagawa mo yung bagay para saktan yung partner mo, lalo-lalo na yung mga babae, parang hindi na yan hindi na acceptable. Hindi na acceptable kasi unang-una, pinag-awayan nyo na yan eh. Sa unang pagkakataon, nag-away na kayo. Dapat nadala ka na. Dapat alam mo na kung anong gagawin mo. Dapat iiwasan mo na. Hindi yung papangalawahan mo pa. And sa pangalawa, okay din yun. Acceptable pa rin yun eh. Para sa akin, acceptable yung pangalawa. Pero pag may pangatlo na, pang-apat, that's unacceptable. Alam niyo kung bakit? Kasi inuulit-ulit niya eh, di ba? Alam niyang nasasaktan ka in that way. Nasasaktan ka sa bagay na yan. Yan yung bagay na yan kung ang nagiging dahilan kung bakit kayo muntik maghiwalay before. Bakit uulit-ulitin, di ba? Ganun yun. As a girl naman, as a babae, di ba? Ganun din tayo. Kung alam natin na yung bagay na yan na pinag-aawayan natin ng jowa natin, iniiwasan natin, di ba? So, natural yan sa mag-jowa ang mag-away. Pero yung sa isang bagay na pinag-awayan nyo na dapat, iwasan mo na, wag mo nang gawin ulit, ginagawa-gawa mo, ibig sabihin, wala kang pagpapahalaga sa nararamdaman ng partner mo. Hindi mo pinapahalagahan yung mga sinasabi ng partner mo, di ba? Kasi kung talagang mahal mo yan, hindi mo hahayaan na ikaw mismo ang mag-cause ng sakit na nararamdaman niya. Di ba? Hindi mo hahayaan na masasaktan siya nang dahil sa paulit-ulit mong ginagawa yung bagay na pinag-aawayan nyo palagi. 'Di ba? 'Di ba? Gano'n naman 'yun eh. Kapag mahal mo ang isang tao, sisiguraduhin mo na hindi yan masasaktan. Sisiguraduhin mo na hindi ikaw yung dahilan kung bakit yan nasasaktan, 'di ba? And then ayun, kasi kung uulitin mo tapos magiging okay na naman kayo, 'di ba? Magiging okay kayo. Kasi hindi ka naman matitiis ng babae. Hindi ka niyan matitiis lalo na't pag mahal na mahal ka. Pero yung sakit na pinadama mo sa kanya, na inuulit-ulit mo yung mga bagay na pinag-aawayan nyo, hindi na kasi yan matatanggal. And magdudugtong-dugtong yan. I mean, mabubuo yan pa kunti-kunti yung sakit. Hindi yan natatanggal eh. Kasi iniisip ng isang tao na hindi mo siya mahal. And then kapag inulit mo, kala mo nakalimutan niya na yan, hindi. Uulitin mo na naman ang uulitin hanggang sa mapapalayo ang loob ng isang babae sa'yo, ng isang tao sa'yo. Ganun lang yun. Kaya kung mahal mo ang isang babae and inirerespeto mo yung nararamdaman niya, hindi mo uulit-ulitin yung mga bagay na pinag-aawayan nyo. And ayan, yan lang yan 3 bagay na malalaman mo na mahal ka ng isang lalaki is ayan nga, 'di ba? Yung 3 bagay na lang 'yan. Ayan. Medyo inaantok talaga ako. Ayan, hanggang diyan na lang ang ating video. Ayan, and nawawala ako sa ulirat kasi talagang sobrang antok na ako. And mag-alas 8:30 na. Kailangan ko nang umuwi kasi hindi pa kami nag-aalmusal ni Lolo. Ayan, mag-ingat ang lahat and God bless po.